Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 23, 2026, Saturday. Ayon sa bagong datos na ipinapakita ng mga weather model, posibleng magkaroon ng hilahan ang dalawang bagyo. Dahilan para tumaas ang chance na tumawid ang isa sa Luzon. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Kasabay nito ang easterlies, ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas na may dalang mas mamasa-masang hangin galing silangan at ang pabago-bagong ulap sa maghapon. Ang kombinasyon ng LPA sa silangan at ng easterlies ang nagpapataas ng chance ng pagulan sa maraming lugar, lalo na sa mga rehiyong direktang naaabot ng trough o buntot ng LPA. Para sa Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rain sa thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang trough ng LPA. Kapag trough ang usapan, mas madalas na makapal ang ulap at mas pabor ang pagbuo ng thunderstorm burst. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan buong araw, pwedeng bumuhos ng malakas sa maikling oras sa iilang lugar. At dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides sa mga bahaging mababa at madaling bahain. Pwedeng mabilis mag-ipon ng tubig kapag tumapat ang mas malakas na buhos. Sa mga bahaging may slope at matatarik na dalisdis, mas tumataas din ang chance ng pagguho kapag nababasa ng matagal ang lupa at paulit-ulit ang buhos sa iisang area. Sa Mindanao, asahan ng mga ulap-ulan na pwedeng maglabas ng pabalik-balik na pag-ulan sa maghapon. May mga oras na hihina o titila, tapos babalik ulit depende sa galaw ng trough at sa aktibidad ng thunderstorm. Sa Central Visayas, ganun din ang pattern. May mga ulap na pwedeng bumuo ng thunderstorm cells at magdala ng biglaang buhos sa ilang isla o bayan, habang ang katabing lugar ay mahina lang o halos wala. Sa Negros Island region, pwedeng magkaroon ng mga panandaliang malalakas na buhos, lalo na kung aktibo ang ulap sa bandang dagat at tumawid papasok ng kalupaan. Sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, dahil mas nakaharap sa moisture flow at mas malapit sa koridor ng trough, mas ramdam ang pagbigat ng ulap at mas mabilis dumilim ang langit kapag papasok ang thunderstorm burst. Sa ganitong setup, pwedeng mas maging madalas ang ulan kumpara sa mga lugar na easterlies lang ang driver. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms at ang sanhi nito ay easterlies. Hindi ito sabay-sabay uulan sa lahat, pwedeng maliwanag at mainit sa isang area, pero sa katabing area ay biglang kakapal ang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods at landslides. Sa Metro Manila, karaniwan na ang biglaang buhos ay pwedeng magdulot ng panandaliang waterlogging sa ilang kalsada, lalo na kung sumabay sa oras ng biyahe. Sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas na hindi kabilang sa mas aktibong listahan ng trough, pwedeng mas patchy ang ulan pero pwedeng lumakas kapag tumapat ang thunderstorm cell sa mismong lugar. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Dahil dito makikita kung saan mas ramdam ang ihip at pag-alon. Para sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ganitong range, mas manageable ang dagat sa mas maraming baybayin, pero mas mararamdaman pa rin ang pag-alon sa mga lugar na open sea at sa mga oras na may ulap-ulan sa bandang dagat. Para sa Southern Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate din, 0.6 hanggang 1.5 meters. Dahil ang ihip ay galing silangan hanggang hilagang silangan, mas ramdamang tuloy-tuloy na alon sa mga baybaying nakaharap sa direksyong ito, lalo na kapag humaba ang ihip sa maghapon. Para sa eastern section ng Northern at Central Luzon, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate, 0.6 hanggang 1.2 meters. Mapapansin na mas pabago-bago ang direksyon sa bahaging ito, kaya ang pakiramdam ng hangin ay pwedeng mag-iba-iba depende sa oras at sa lokal na daloy. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northwest to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate din, 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas mababa ang upper range kumpara sa Mindanao at sa Southern Luzon at Visayas, kaya mas kalmado ang baseline ng dagat. Pero pwedeng mag-iba pa rin ang kondisyon kapag may thunderstorm activity malapit sa baybayin dahil kahit slight to moderate ang forecast, ang pabugsong hangin at biglaang ulap-ulan
ang pwedeng magpaalon ng mas mabilis sa iilang oras. Tingnan din natin ang init at halumigmig sa nakalipas na 24-hour period ending 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 26.4 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. at ang maximum temperature ay 35.4 degrees Celsius na naitala bandang 3 o'clock p.m. Ibig sabihin, mainit ang tanghali at hapon at ang ganitong init ay nagbibigay ng mas maraming energy para sa pagbuo ng ulap at thunderstorm, lalo na kung mataas din ang moisture sa paligid. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 83% na naitala bandang 5 o'clock a.m. at ang minimum relative humidity ay 46% na naitala bandang 4 o'clock p.m. Mas mamasama ang hangin sa madaling araw, tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity. Pero nananatili pa ring may sapat na moisture para makabuo ng thunderstorm sa iilang lugar. Kaya hindi nakakapagtaka kung may mga oras na mainit at maalinsangan tapos biglang uulan sa bandang hapon kapag nagtipo ng ulap at naging aktibo ang thunderstorm cell sa inyong area. Sa latest tropical cyclone update naman na inilabas ng Pag-asa, sa shorter window para sa week 1, magmula ngayong araw hanggang May 27, sinasabi ng model forecast na ang TCLV1 ay posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundary ng TCAD at TCID at low to moderate ang probability ng tropical cyclone formation sa week 1. Ibig sabihin may binabantayan tayong disturbance sa silangang bahagi ng mas malawak na domain at may tsansa itong mag-organize pero hindi pa ito itinuturing na mataas ang confidence. Ang low to moderate ay nangangahulugang na may ilang kondisyon na pwedeng pumabor sa development. Kaya ang mas mahalaga ay kung magiging consistent ang signal habang papalapit ang mga araw. Para sa week 2, May 28 hanggang June 3, 2026, sinasabi ng forecast na ang TCLV1 ay kikilos papasok sa eastern portion ng PAR at posibleng mag-recurve habang papalapit sa Philippine Sea na may low to moderate chance pa rin ng TC formation. Meaning sa senaryo na ito, mas lalapit ang sistema sa silangang bahagi pero ang mas nangingibabaw na galaw ay aakyat at lilihis pahilaga habang nasa karagatan imbes na direktang tumawid sa kalupaan. Kasabay nito, may TCLV2 na likely lilitaw sa western boundary ng PMD pero low likelihood ang TC development sa week 2. Ibig sabihin, isa pang disturbance ang posibleng mabuo sa kanlurang bahagi ng domain pero sa kasalukuyang guidance, mababa pa ang chance na maging ganap itong bagyo sa window na yon. Pero kung titingnan natin yung ibang mga weather model guidance, marami sa mga member model ang nagpapakita na posibleng maging bagyo ang sistema na minomonitor natin sa silangan sa mga susunod na araw. At posible nga itong kumilos, pahilaga at lumihis ang ruta na mas lumalabas sa maraming senaryo ay dadaan sa Philippine Sea at lalapit ng konti sa silangan ng bansa pero hindi nakikitang magla-landfall. Ibig sabihin may posibilidad ng paglapit at pagdaan sa mas malapit na karagatan sa silangan pero ang mas probable na direksyon ay pag-akyat pahilaga habang tumatahak sa Philippine Sea. Gayunman, dahil malayo pa ang window, marami pang pwedeng magbago sa detalye ng track at sa mismong lakas. Minsan, ang unang nagiging mas malinaw sa long range ay yung may development habang ang eksaktong layo ng paglapit at intensity ang mas nagbabago habang dumarami ang bagong datos. Bukod dito, nakikita din sa forecast ang isa pang posibleng bagyo na mabubuo sa kanluran ng bansa na sinasabing maaaring magpalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Kapag may ganitong signal, posible ang pag-shift ng moisture distribution kung saan mas magiging aktibo ang monsoon flow sa kanlurang bahagi. At may isa pang detalye na binabanggit, nakikita rin na posibleng kumilos pahilagang silangan ang bagyo na ito dahil mahihila ito ng isa pang bagyo sa mas mataas na bahagi. Kapag may malakas o mas dominant na sistema sa mas mataas na latitude, pwede nitong hatakin o baguhin ang steering flow ng mga kasunod na disturbance. Kaya posibleng ang galaw ay hindi lang pakanluran, kundi pwedeng umakyat o kumurba pahilagang silangan depende sa magiging overall pattern. At sa ipinapakita ngayon, malaki ang magiging epekto nito sa Luzon, posibleng tumawid sa Northern Luzon at yung ibang parte ay maaapektuhan ng habagat. Although marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito sa mga susunod na araw. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.